Ang paggawa ng isang pontoon bridge para sa Mindoro, Batangas, na kilala rin bilang ang Super Bridge, ay may malaking potensyal para sa pagpapahusay ng kahusayan sa transportasyon at pag-unlad ng infrastruktura sa rehiyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Department of Public Works and Highways DPWH, Mimaropa ay nagbigay liwanag sa mga makabuluhang hamon na naantala sa pagtatayo ng inaabangang Mindoro, Batangas na Super Bridge Project, isang 15 kilometrong super bridge na nakatakdang mag-uugnay sa Mindoro Island sa mainland Luzon sa pamamagitan ng lalawigan ng Batangas. Binigyang diin ni DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, sa panahon ng pilot episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas noong May 28, ang mga teknikal at pinansyal na komplikado ng proyekto, na binanggit ang malaking halaga ng pagpopondo na kinakailangan at ang mabigat na mga hamon sa engineering na dulot ng daanan sa Verde Island. Maraming dahilan kung bakit hindi pa nagsisimula ang Super Bridge, kasama na ang technical at financial na aspeto, dahil kakailanganin talaga ng malaking halaga ng pera, paliwanag ni Pacanan. Binigyang diin niya na malawak na pag-aaral ang isinagawa upang matukoy ang uri ng tulay na kailangan. Gayunpaman, ang proyekto ay nahaharap sa malalaking hadlang dahil sa malalim na tubig at malakas na agos ng Verde Island Passage. Tinukoy din ni Pacanan na ang yugto ng disenyo lamang ay puno ng mga hamon, na nag-aambag sa pagkaantala sa pagsisimula ng proyekto. Binanggit din niya na ang kawalan ng pinal na disenyo ay nagpahirap sa pagtukoy ng kinakailangang pondo ng gobyerno. Sinabi niya na dahil malamang na masyadong mataas ang gastos ng proyekto para mapundohan ng independyente ang gobyerno, mas mabuting magkaroon ng Public-Private Partnership, PPP, para sumulong. Ibinunyag ni Pacanan na nagkaroon na ng mga paunang talakayan sa pagitan ng DPWH, San Miguel Corporation, at ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro hinggil sa tulay. Layunin nitong tuklasin ang mga potensyal na solusyon at pakikipagsosyo upang matugunan ang mga hamon sa pananalapi at teknikal ng proyekto. Matatandaan, inihayag noon ng conglomerate na San Miguel Corporation, SMC, ang plano nitong magtayo ng tinatawag na Super Bridge na mag-uugnay sa isla ng Mindoro sa mainland Luzon sa pamamagitan ng Batangas. Sa isang pahayag, sinabi ng SMC na nakikipag-usap ito sa lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro, sa pamamagitan ng gobernador nitong si Humerlito Dollar, para magtayo ng 15 kilometrong tulay na mag-uugnay sa dalawang magkatabing lalawigan. Sinabi ng kumpanya na magsisimula ang planong bridge project sa Barangay Ilijan sa Batangas, at dadaan sa Verde Island at mapunta sa Barangay Sinandegan sa Puerto Galera. Sinabi ng SMC na ang proyekto ay kasama sa 10 programa ng Marcos Administration para sa Public-Private Partnership, PPP. Ang proyektong Super Bridge ay unang iminungkahi ni Oriental Mindoro Representative Alfonso Umali noong 2015 at kasalukuyang itinutulak ng gobernador ng lalawigan, sa hangaring tumulong sa pagsulong at pag-unlad sa Oriental Mindoro at sa buong rehiyon ng Mimaropa pagkatapos ng pandemya. Ang Verde Island Passage ay nagpapakita ng mga natatanging hamon sa engineering, sa lalim ng tubig mula 10 hanggang 300 metro. Ang mga tradisyonal na paraan ng pagtatayo ng tulay ay hindi praktikal para sa karamihan ng ruta. Upang matugunan ito, ang SMC at ang mga kasosyo nito ay nagtutuklas ng makabagong teknolohiyang floating bridge. Ang diskarte na ito ay gumagamit ng isang serye ng mga ponton o lumulutang na mga segment upang suportahan ang daanan, na nagbibigay daan para sa pagtatayo sa malalim na tubig nang hindi nangangailangan ng malalaking istruktura ng suporta na umaabot hanggang sa seabed.
Sabi ni Ang, pinagsasama-sama namin ang mga pandaigdigang eksperto, kabilang ang isang European architectural at engineering firm, upang magsagawa ng masusing teknikal na pag-aaral sa pagiging posible. Ang aming layunin ay magdisenyo ng tulay na hindi lamang maayos sa istruktura kundi pati na rin sa kapaligiran. Ang Verde Island Passage ay kilala bilang Center of Marine Biodiversity. Sa buong mundo, tahanan ng isang kamangha-manghang hanay ng marine life. Sabi ng isang marine biologist sa Universidad ng Pilipinas, ang lugar na ay isang kayamanan ng biodiversity. Nakapagdokumento kami ng higit sa 1,700 marine species dito, na marami sa mga ito ay nanganganib. Anumang pangunahing proyekto sa infrastruktura sa rehiyong ito ay dapat bigyan ng may matinding pag-iingat. Ang daanan ay hindi lamang mahalaga sa ekolohiya ngunit mahalaga din sa ekonomiya para sa mga lokal na komunidad. Tinatayang 2 milyong tao sa 5 probinsya ang umaasa sa mayamang lugar ng pangingisda para sa kanilang kabuhayan. Kung itatayo, ang proyektong Super Bridge ng Mindoro, Batangas ay makikitang magreresulta sa mas mabilis at mas mahusay na transportasyon ng mga tao at kalakal, na nagpapasigla sa lokal na paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbuo ng trabaho, mas mataas na pamumuhunan, at ang pag-optimize ng mga pangunahing serbisyo tulad ng tubig, kuryente, at telekomunikasyon, bukod sa iba pa. Ang pagtatayo ng Mindoro, Batangas Super Bridge, ang pagpapatupad ng isang pontoon bridge ay maaaring mag-alok ng maraming benepisyo sa pagtatayo, kabilang ang pinababang oras at gastos sa pagtatayo, kaunting epekto sa kapaligiran, pinabuting accessibility, at pinahusay na koneksyon sa pagitan ng dalawang rehiyon. Ang makabagong diskarte sa pagpapaunlad ng infrastruktura ay may potensyal na tugunan ng mga hamon sa transportasyon at mapadali ang paglago ng ekonomiya sa lugar.